gabi po. Magandang maambong gabi. Welcome po sa Taring Night natin. Yan po. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Pwede po ba tayong tumayo at buksan natin yung ating mga Bibles sa Joshua 1, chapter 1 to 7. Sinasabi po dito, after the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. He said, Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. 3. I promise you what I promised Moses. Whatever you set foot, you will be on the land I have given you. 4. From the Negev wilderness in the south of the Lebanon, mountains in the north, from the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea in the west, including all the land of Hittites. 5. No one will be able to stand against you as long as you live, for I will be with you as was with Moses. I will not fail you or abandon you. Be strong and courageous, for you are the one who lead these people to possess all the land I swore for their ancestor I will give them. Be strong and courageous. Be careful to obey all the instruction Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Sa Tagalog po, mahaba po ba? Pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moses, patay na ang lingkod kong si Moses. Ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. At ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga, ay ang kabundukan ng Lebanon sa timog ay ang disyerto. Sa silangan, ang malaking ilog Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat Mediterranean. Sa 5, walang makakagabi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito na sasakop nila sa lupaing ibinigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa iyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Sige po, pray po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, dito sa aming pag-aaralang ito sa Book of Joshua, chapter 9, 1 to 7. Panginoon, ikaw na po ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin, and we invite your Holy Spirit, O Lord, na manguna ka sa bawat isa sa amin, O manguna ka sa harapang ito, Panginoon, sa mga pag-uusapan namin. Panginoon, ikaw lang maparangalan namin, ikaw lang maitaas namin, Panginoon, at hingaan mo ng buhay ang bawat pipikasin, Panginoon, ng iyong aliping lingkod para sa kapurihan mo. Lord, ginagawa namin ang lahat ng ito for your glory, O Lord, wala nang iba. Ikaw lamang mapapurihan at maparangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Sige po, pwede na tayong maupo. Si Moses po, yung pangalang ang pangalang Joshua at ang pangalang Joshua at Jesus, same name pala to sa Hebrew words. Diba? Ito yung salvation. Si Jesus, the Lord is salvation. Diba? Parehos pala sila ng pangalan ng Panginoong Jesus. May pagkakahawig din ang kanilang mga layunin dito sa pag-uusapan natin. Na kung papaano pinangunahan ni Joshua ang kanyang bansa para dalhin sila sa lupang pangako sa kanila ng Diyos, ganun din ang Panginoong Hesus. Kasi pumunta dito ang Panginoong Hesus para dalhin tayo sa pangako niyang kaligtasan sa bawat isa sa atin. May tanong po,
Tayo po ba may mga paraan na bang binigay o pangungusap sa atin ng Panginoon para makapagsimula tayo ng bago? At tanongin niyo sa sarili niyo. May naisip na ba tayo kung anong mga area sa ating buhay na kung saan kailangan nating magkaroon ng bagong simula para sa kinabukasan? Para lumawak yung hangganan natin spiritually. Ako po meron noon, nagsimula yun 2008. Diba? Nagkaroon ako ng bagong pananaw sa buhay ko. Kasi ito po yung related sa pag-aaralan natin ngayon. Ang pag-aaralan natin ngayon ay hango sa Book of Joshua. Dahil dito sa Book of Joshua, sinasabi dito kung paano ma-expand yung ating mga boundaries. Paano ma-expand yung mga spiritual life natin. Diba? Paano ma-expand yung panghawakan yung mga bagay na inilaan na sa atin ng Diyos para sa ating kinabukasan. Alam niyo po, ang pagkakaroon ng magandang kinabukasan ay nakabatay sa mga ginawa ng isang tao sa buhay. Sa buhay niya, sa pangkasalukuyan. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi, ang pagkakaroon ng magandang kinabukasan ay nakabatay sa ginagawa ng isang tao sa buhay niya sa kasalukuyan. Si Joshua, alam naman natin yung mga naging karakter niya sa Diyos, sa kanyang mga nakaraan. Kaya nga siya pinili ng Diyos para maging successor ni Moses. Diba? Kung may ginawa tayong hindi maganda at may desisyon tayong hindi natin binigyan ng pansin, hindi tayo makakaasang magkakaroon tayo ng magandang bukas. Naniniwala ba kayo doon? Dahil ang magandang kinabukasan natin o yung magandang kinabukasan natin ay nakabase sa magandang ginawa natin sa kasalukuyan. Kaya, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang perspective for a better tomorrow. Pananaw para sa magandang bukas. Perspective for a better tomorrow, we must accept the challenge of God. Ano sabi sa Tagalog? Ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Challenge. Joshua accepted the challenge of God to lead the people of Israel. Pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua, na anak ni Nun, lingkod ni Moses, patay na ang lingkod kong si Moses. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Ibinigay, hindi ibibigay. Diba? Sinabi ng Diyos kay Joshua na humanda siya at ang buong bayan ng Israel para sa pagtawid nila sa Jordan River. At ito'y isang malaking hamon para kay Joshua. Kasi nung inutusan sila ng Diyos na tumawid sa Jordan River, springtime, o tagsibol, tagtunaw ng yelo. Alam naman natin, pagka springtime o tagtunaw, nalulusaw na yung yelo sa bundok. Po ba? At noong mga panahon na yon, springtime, nalulusaw na yung yelo sa bundok,
Yung yelo sa bundok umaagos sa Jordan River. At ito ang nagiging dahilan para tumaas ang tubig sa Jordan River at lumakas ang agos. At ito'y isang hamon kay Joshua bilang tagapanguna ng bansang Israel na tumawid sa Jordan River. Kasi sa Jordan River daw, ayon sa research, pagka springtime, tumataas ng 12 to 15 feet. At may nagsasabi na 10, may nagsasabi naman hanggang 10 to 15 feet. Hindi pare-pareho. Pero ang importante dito, mataas yung tubig. Mahirap tumawid kung tatawirin. Kaya mahirap sa mga Israelita na tumawid sa panahon na yon dahil springtime. Malaking hamon ito sa tigapangunan nilang si Joshua. Pero ganun pa man, hindi naging mahirap kay Joshua yung pagtawid doon. Alam niyo kung bakit? Dahil kumilos ang Diyos sa kanila. Tinuyo ng Diyos yung Jordan River, hinarangan yung hulo na sinasabi, ewan ko yung hulo, yung upper, hinarangan yon, o kaya siguro pinalihis dahil yung napunta yung tubig doon sa lugar ng Adam, doon napunta yung tubig. At walang umaagos sa Jordan River sa kanilalagyan ng mga Israelites, natatawiran nila. Tapos, yung natirang tubig, umagos naman sa Dead Sea. Kaya, natuyo yung Jordan River dun sa lalakaran nila. Kaya hindi na naging mahirap sa kanila yung tumawid. Kasi bakit? Kasi sumunod si Joshua sa utos ng Diyos. At ito ay isang malaking benefits sa mga Israelita kasi nakatawid sila na walang kahirap-hirap. At hindi lang yun na naging challenge kay Joshua. Naging hamon din sa kanya yung tungkuling ibinigay sa kanya ng Diyos na pangunahan yung mga Israelita. Naging pinuno siya ng mga libo-libong mga Israelita. Kahit alam ni Joshua ang kahinaan nila, kahit alam ni Joshua ang katigasan ng ulo nila. Di ba? Maski nga si Moses muntik nang sumuko sa katigasan ng ulo ng mga Israelites Pero si Joshua, tinanggap niya yun. Tinanggap niya yung hamon ng Diyos sa kanya. Joshua accepted the challenge of God to lead the people of Israel to the land given by God. Makita po natin yan sa verse 3 and 4. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Pangunahan mo ang mamamayang Israelita na tumawid sa ilong Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko na sa inyo. Ang salitang ibinigay, kahit pumunta sila doon, sa kanila na yon. At kahit wala pa sila doon, sa kanila na yon. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong maaabot. Yun ang sabi ng Diyos kay Joshua. Ang ibig sabihin ng ibinigay, kahit wala pa sila sa lugar na yon, sa kanila na yon. Amen? Diba? Dahil ibinigay na sa kanila ito ng Diyos. Wala silang dapat gawin kundi puntahan na lang iyon para kunin at sakupin. Yung lupaing, ibinigay na yon sa kanila. At ang Diyos na ang bahala kung meron mang problema silang ma-encounter. Ang Diyos na ang bahalang kumilos. Kasi ibinigay na sa kanila yun ng Diyos
ang ibinigay na lupaing ito ng ipinangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob, kumbaga, itong lupaing ito na ibinigay na sa kanila, ipinangako ito kay Abraham, Isaac, and Jacob. At isinalin ito kay Moses. At nung isinalin ito kay Moses, nung namatay si Moses, napili ng Diyos si Joshua para ituloy ito. Naintindihan niyo po ba yung kwento? Pero sa paglipat ng pangakong ito, hindi ito nangangahulugang tinitake over na ni Joshua yung naging trabaho ni Moses. Kasi magkaiba sila eh. Si Moses, pinangunahan niya na ilabas ang mga Israelita sa Egypt. At pinangunahan niya rin ng 40 years sa kagubatan yung Israelites. Pero si Joshua, pangungunahan niya na tumawid sa Ilog Jordan yung mga Israelita para kunin at angkinin yung mga ipinangako sa kanila na ibinigay nila na ipinangako at binigay sa kanila na lupain ng Diyos. So magkaiba, di po ba? At hindi nagawa ni Joshua yung ginawa ni Moses na i-distract yung Egypt. Walang nakagawa nun, kundi si Moses lang. Inilabas ng Diyos sa kagubatan ang mga Israelita para puntahan ang pangako sa kanila na matagal ng panahon. Ito challenge din ito kay Joshua. Sumunod siya kahit sa tingin niya mahirap. Dahil alam niya na kapag ang Diyos ang nangako, ibibigay ng Diyos ito. Pangako kasi ng Diyos ito sa kanila eh. Kaya alam ni Joshua na ibibigay ito. Kaya lang na-delay. Bakit na-delay? Bakit tumagal na 40 years sila sa kagubatan? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Minsan kasi ganoon, alam niyo, di ba? Kailangan nating i-challenge yung sarili natin. Kailangan mahamon tayo para makamit yung pangako ng Diyos. Kasi kaya yung pangako ng Diyos na yun, kaya tumagal dahil sa katigasan ng ulo nila eh. Kaya minsan dapat maging masunurin tayo sa Diyos. Para yung ipinangako niya sa atin, makuha natin kagad. Maging sa ministry, kailangan at-challenge din tayo di ba? Maging sa mga ministry natin, kailangan sumusunod tayo sa instruction, kailangan sinusunod natin kung ano yung gusto ng Diyos, para hindi madelay yung mga pinangako niya sa atin. Hindi madelay yung mga pangarap natin sa ministry natin. Kung paano lumago ito, paano natin mapalago. Anong susi? Dapat sumunod. Dapat hindi maging matigas ang ulo. Sumunod tayo sa instruction, sumunod tayo sa gusto ng Diyos. Kasi ganun yung nangyari sa mga Israelita eh. Kaya natagalan yung pangako sa kanila ng Diyos na mapuntahan nila. Dahil sa pagsuway nila. Bilang natin alam, baka sa atin din, baka mayroon siyang gustong ipagawa sa atin, kaya lang hindi natin nabibigyan ng pansin, di po ba? Minsan, nangyayari yun eh. Ito nga, parang pananaw ko lang to eh. Kung gusto nating kaagad makuha yung pangako ng Diyos, kailangan sumusunod tayo at tinatanggap natin yung hamon niya.
like Joshua. Di ba? Sinasabi ng Diyos na pumunta ka doon, maglingkod ka roon. Sumunod tayo. Kasi may, may kapalit yung kapangako. Yung pangako, makukuha ka agad natin yun. Hindi i-delay. Pero alam nyo, yung pangako ng Diyos, hindi naman, kung hindi tayo susunod, kukunin niya, hindi. Nakabinbin lang yun. Andun lang yun. Naka-freeze. Hanggat hindi tayo sumusunod, hindi natin china-challenge sa sarili natin, hindi mapapasa atin yun. Pero, kapag sumunod tayo, na-challenge tayo, doon sa sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi na magiging mahirap sa Diyos na ibigay yung pinangako niya sa atin. Naintindihan po ba natin yan? Ganun po ang nangyari kasi sa mga Israelita eh. Alam naman natin yan, pag nangako ang Diyos, hindi niya babawiin ito. Alam niyo po, kapag yung hamon ng Diyos sa atin, yung challenge niya sa atin, hindi natin sinunod o hindi natin ginagawa. Nakabinbin. Mananatiling challenge na lang yun. Mananatiling hamon hanggat hindi tayo umaaksyon. Kapag nananatiling hamon yun, wala tayong natatanaw na victory, wala tayong natatanaw na tagumpay. Pero pagka yung challenge ng Panginoon sa atin ay ginawa natin, diyan tayo may matatanaw na victory. May matatanaw tayong tagumpay diyan. Totoo po ba yun? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hindi na mahirap sa Diyos na ibigay sa atin yung mga pangako niya. Kasi bakit? Sinunod natin eh. Sumunod tayo, na-challenge tayo, ginawa natin yung challenge niya. Tinanggap natin. Kaya, alam nyo, di ba sa ating mga leaders, karamihan sa atin, leaders eh. Di ba sa ministering hinahawakan natin, palaging may challenge dyan eh. Naniniwala ba kayo doon? Halos, linggo-linggo yata, may challenge eh. Pero, kailangan nating yung hamon na yun, kailangan nating lumaban. Kailangan nating gawin. Kailangan nating sumunod. Kasi, in the end yan, yung pangako ng Lord, mapapasa atin. Amen? The perspective for a better tomorrow, we must accept the promise of God. Walang makakagabi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ito yung promise ng Lord. Alam niyo po, ang promise ni Lord, kailangan tanggap natin to eh. Kailangan yung promise niya sa atin, hindi tayo dapat nag-aalinlangan. Si Joshua, bakit ba malakas ang loob niya? Tatanggapin ang hamon sa kanya ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya na ibinigay na sa kanila ng Diyos ang lupaing pupuntahan nila. Kasi pangako yun ng Diyos sa kanila eh. Alam niyo po, kapag galing sa Diyos ang pangako, ipaglaban natin yan. Sa atin yan eh. Di ba? Paglaban natin. Kapag galing sa Diyos ang pangako, nakakatiyak tayo na mangyayari yan. Walang makakahadlang nito. Even Satan. Kahit Satan, hindi mahadlangan yan. Sumang-ayon lang tayo sa pangako niya. Maniwala lang tayo. Amen? Katulad ni Joshua, naging katanggap-tanggap sa kanya yung pangako ng Diyos eh. Dahil alam niya, natapat ang Diyos sa pangako niya. Dahil pinatunayan niya na ito, nung ilabas niya ay mga Israelita sa Ehipto. At pinatunayan din ito nung nasa wilderness sila, nasa kagubatan sila.
Napatunayan ito ni Joshua. Kaya yung promise ni Lord na yun, tanggap niya na. Alam niya na nasa kanya nila na. Nasa kanila na. Nasa kanya na. Alam niyo po, napaka-powerful ng pangakong ito ng Diyos kay Joshua na walang makakagapi sa kanya habang siya'y nabubuhay. At hindi lang yan, papatnubayan pa siya ng Diyos at hindi pa babayaan. Yan yung the power of God's presence. Ang presensya ng Diyos, dito ipinakikita niya kung gaano ito ka-powerful. Amen? Ipinakikita sa atin ng talatang ito kung gaano ka-powerful ang presensya ng Diyos kapag nasa atin. Katulad ni Joshua. Anong sabi ng Diyos kay Joshua? Walang makakagapi sa iyo. Walang makakalupig sa iyo. Walang makakatalo sa iyo. Habang ikaw ay nabubuhay, sasamahan kita. Wow! Po ba? Ito yung power ng presensya ng Diyos Ang sinabing ito ng Diyos kay Joshua ay isang deklarasyon that no one will be able to stand against Israel. Sa atin din, pag nasa atin ang presensya ng Diyos, no one will be able to stand against us. Not because of our power, but because of His power. Sa power ni Lord. Di po ba? Kung alalahanin natin yung ginawa ni Moses sa Ehipto, dahil si Moses, nasa kanya yung presensya ng Diyos. Kaya hindi nagtagumpay ang paraon sa kanya. At natakot sa kanya yung bansang Ehipto. Umalis na kayo dito, umalis na kayo dito. Di ba kasi, wala, sinalantaan niya na ng gusto yung yung Egypt Sinalantanin ni Moses yun dahil yung presensya ng Lord ay nasa kanya. Ganito ang nangyari sa Israel, kaya walang nakalupig sa kanila. Not because of their power, but because of His power, sa power ng Diyos. Dahil nasa kanila ang presensya nito. Alam naman natin na si Joshua ay magaling at batikang mandirigma. Kumbaga, ako nga, parang tinagurian ko siyang, yung general. Batikang general. Acting general. Dahil kahit mataas ang katungkulan niya, sumasama pa rin siya sa aktual na labanan. Pero alam nyo, hindi yung galing ni Joshua, hindi yung galing ng kanyang mga kasama. Kung bakit walang makakatalo sa Israel, sa kanila. Walang makakatalo sa Israel, hindi dahil sa kanilang kakayahan at kapangyarihan. Walang makakatalo sa Israel dahil ang presensya ng Diyos ay nasa kanila. Kaya napaka-powerful ang presensya ng Diyos kung nasa sa atin ito. Pero alam nyo, kahit ngayon, di po ba, ramdam natin. Kahit napapaligiran ng Israel ng mga Muslim country na kalaban nila, hindi lang natin alam, pero lahat ng mga Muslim na nakapaligid na bansa sa kanila, magkakaalyado yan, simple lang. Anytime, pwede nilang lusubin ng Israel. Pero hindi nila ito matatalo. Kasi yung presence ng Lord ay nasa Israel. Ramdam naman natin yan. Maliit na bansa, pero powerful. Kasi bakit? Kasi yung presensya ng Diyos ay nasa kanila. Yung ipinangako ng Diyos kay Abraham, Isaac, and Jacob, kay Moses at kay Joshua, hanggang ngayon, taglay-taglay nila yun. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon?
Ito kapag pala ang presensya ng Diyos ay nasa atin, walang makakalupig, walang makakagapi sa atin, kahit pa si Satan. Amen? Oo, minsan may heartbreak, minsan may sufferings, minsan may problema, minsan may kakulangan. Pero alam niyo ba, lahat yan malalagpasan natin. Alam niyo kung bakit? Kasi nasa atin ang presensya ng Lord. Amen? Isang banda, alam niyo sa atin, dapat may ganito din tayong perspective. Tungkol naman ito sa Panginoong Hesus. Dapat tanggapin natin si Jesus ng lubos sa ating buhay bilang Savior. Para yung promise niyang kaligtasan at presence niya ay makamit natin. Totoo po ba yun? Di ba pag tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin bilang Panginoon at Diyos na pagligtas, ligtas tayo. Pati yung presensya niya, mapapasa atin. Amen? Di po ba? Kasi ganun din Kung paano binigyan ng assurance ng Diyos si Joshua na hindi niya iiwan pababayaan ng Diyos, hindi niya iiwan pababayaan, ganun din ang ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. Di po ba? Same assurance, same commitment. Nagpunta ang Panginoong Hesus dito para ibigay ang buhay niya para sa atin. Para hindi tayo iiwan, pababayaang mapunta lang tayo sa impyerno. Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? At ang pangako natin sa atin ng Panginoong ito, kung sino man ang tumanggap sa Kanya, ay maliligtas. Kaya yung God's presence, napaka-powerful pagka nasa isang tao yan. Walang makakatalo sa atin. Even Satan. Meron nga akong kwento dyan, kaya lang hahaba lang. Pero ako nasisiguro ko, pagka nasa atin ang presensya ng Diyos, even Satan, hindi tayo kayang lupigin yan. The perspective for better tomorrow, we must accept the command of God. Verse 6 and 7. Ano sabi ng Diyos? Kay Joshua? Be strong and courageous. Sa first command niya. Sa verse 6. Be strong and courageous. Bakit kaya? Bakit kaya sinabi ng Diyos to? Bakit kaya sinabi ng Diyos na maging matatag ka, Joshua, maging matapang ka? Kasi hindi basta-basta iutos na binigay sa kanya ng Diyos. May mahalaga siyang role na gagampanan para pangunahan ng mga Israelita na makapasok sa lupang binigay sa kanila ng Diyos. Kung tutuusin, hindi talaga ito madali. Pero naging madali ito kay Joshua dahil may malalim na pananalig siya sa Panginoon. At yung malalim na pananampalataya niya ay naging madali na sa kanya ang pagsumunod. At dahil sa malalim na pananampalataya niya, naging madali na sa kanya ang sumunod dahil sa assurance na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa pangako na ibinigay sa kanya ng Diyos. Alam niyo po, itong sinabi ng Diyos sa kanya na be strong and courageous. Ilang beses sinabi ito 3 beses sinabi ito. Sinabi ito sa verse 6 and 7 at sinabi din ito sa verse 9. Dito binibigyan ng diin ng Diyos na maging matatag at maging matapang si Joshua at ang kanyang bansa para kung sakali mang may daanan silang digmaan, may daanan silang problema, hindi sila matalo ng takot nila. Hindi sila magapi ng takot nila. Hindi sila umatras sa mga kalaban nila. Hindi sila umatras sa mga problema nila. Kaya sinabi ito na magpakatatag ka at magpakatapang. At sa second command naman niya,
Ano sabi niya? Inulit niya na naman, basta't magpakatapang ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautusan na ibinigay sa iyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at pagtatagumpay ka saan ka man magpunta. Magpakatatag at magpakatapang ka. Maging malakas ang loob. Parehong sinabi sa verse 6 and verse 7 na magpakatatag at magpakatapang. Pero magkaiba ng layunin. Sa 6, sinasabi ng Diyos na magpakatapang si Joshua sa pagharap ng bagong tungkulin bilang isang pinuno ng bayang Israel. Sa verse 7 naman, sinabi ng Diyos na magpakatapang ka at magpakatatag na sundin ang kautusan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Na ibinigay ng Diyos kay Joshua, kay Moses. Magkaiba ng layunin. Ibinigay ito ng kautusan ng Diyos kay Moses at tinransfer ito kay Joshua na huwag nang susuwayin. Huwag susuwayin ni Joshua yung mga kautusang ibinigay sa kanya ni Moses. Dapat niyang sundin ito kahit wala na yung mentor niyang si Moses. Dapat pairalin ni Joshua ito. Manatili ito sa mga Israelita hanggang sa mga salit-saling lahi niya. At bilang pinuno, dapat siya ang dapat nangunguna na sumunod sa alituntunin at batas ng Diyos. Amen? Dito ipinakikita na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ang magdadala sa tagumpay. Di po ba? Ang pagsunod natin sa Diyos, ito yung magdadala sa atin ng tagumpay. Kaya pala tayo dapat mga Kristiyano, dapat maging masunurin tayo sa salita ng Diyos. Kung papaano sinabi ng Diyos sa Israel na sumunod sila sa pinag-uutos ng Diyos, dapat ganun din daw tayo o dapat ganun tayo. Dapat nating ipatupad at sundin ang salita ng Diyos sa ating buhay at hindi lang sa atin, maging sa ating buong pamilya. Dapat hindi natin sinusuway ang salita ng Diyos. Dapat lahat ito sinusunod natin. Hindi yung pinipili natin ang dapat nating sundin. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay hindi yung parang ulam na nakahain sa atin na kung ano lang yung gusto natin, yun ang kukunin natin. Hindi po ba? Kung ano lang yung gusto nating kainin, yun ang kakainin natin. Hindi. Dapat lahat na nakasulat, nakasaad sa kasulatan at mga utos ng Diyos, dapat lahat sinusunod natin. Amen? Kasi sinabi ng Diyos di ba? Do not deviate my words. Huwag mong baguhin o ihilihis ang kautusan ng Diyos. Bakit ba gustong-gusto ng Diyos na sundin natin ang utos niya? Bakit ba gustong-gusto ng Diyos na sundin natin yung batas niya? Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ng Diyos na dalhin tayo sa better ground. Lagi nating tandaan, God's command always lead us to a better ground. Diba? Kaya nga siya nagbibigay ng alituntunin o batas na dapat nating gawin o sundin. Kasi gusto niya tayong i-bless. Gusto niya tayong pagpalain. Bakit pa ini-encourage ng Diyos na
sumunod tayo sa Kanya. Para ba sa Kanya? Hindi. Para sa atin. Kasi gusto niya tayong pagpalain eh. Gusto niya tayong i-bless. Alam niyo po, pagka tinanggap natin at sinunod natin yung mga alituntunin ng Diyos, hindi lang naman better ground. Hindi lang naman pagpapala ang ibibigay niya sa atin eh. Alam niyo kung ano pa? Magiging maganda yung buhay natin dahil sumusunod tayo sa batas niya at magiging maganda yung kinabukasan natin. At hindi lang sa ating dapat natatapos yan. Dapat sa ating mga anak, manugang, apo, dapat sinasali natin yan. Alam niyo, pag naisali natin yan, yung pagsunod sa kautusan sa ating mga salit-saling lahi, kung ano yung ipinangako sa atin ng Diyos, ganun din sa kanila. Like, katulad ng mga Israelita. Kaya kailangan na itatransfer natin to sa ating mga anak, manugang, at magiging mga apo pa. Huwag nating hayaang maputol sa atin ang pagsunod sa salita ng Diyos. Dapat nasa atin ding mga pamilya at maging kaapo-apuhan pa for better tomorrow in us and to our family. Po ba? Kaya napaka-importante po niyan para sa future din yan ng ating mga pamilya. Amen? At bilang pagtatapos po, because God is the one who holds our future, then we can hope and take hold of our tomorrow by anchoring our faith in Him while confidently keeping His words and following His ways. Dahil ang Diyos ang may hawak ng ating kinabukasan, maaari tayong umasa at panghawakan ng ating bukas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. At habang sinusunod natin ng buong puso ang Kanyang mga salita at tinatahak natin ang Kanyang daan. Amen?